Higa nag-anunsyo ang China na magluluwag na sila ng COVID restrictions matapos ang ilang taong paghihigpit. Aalisin na ang ilang requirements sa mga papasok sa kanilang bansa. Pero dahil lumulobo na rin doon ang mga COVID cases, magpapatupad ng border control measures ang ilang bansa sa mga travelers mula China. Susunod ba kaya ang Pilipinas? Saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Piya sa datos ng Department of Tourism, ang mga biyahero galing China ang pinakamaraming o pangalawa sa pinakamaraming bisita ng bansa, aabot sa halos kalahating milyon noong 2020. Pero ngayong sumisipa ang COVID cases roon, hati ang maotoridad kung dapat ba tayong maghigpit. Simula January 8, hindi na i-require ang quarantine at COVID-19 RT-PCR test sa inbound travelers. Ibig sabihin kung babiyahe patungo o pabalik ng China. Ikinatuwa ng ilang residente roon ang hakbang na isa sa mga ginawang pagluluwag ng China sa kanilang zero COVID policy, kung saan agad-agad ila-lockdown at itetest ang buong komunidad o lungsod kapag may na-detect na pagtaas ng COVID cases. Kaya ang mga Chino excited na ring mag-travel. Dumami nga raw ang mga nag-search ng international destinations gaya ng Thailand, Japan at South Korea. Iyan ay kahit kasunod ng pagluluwag, patuloy ang COVID surge sa China. Nauna nang nag-anunsyo ang mga opisyal sa Amerika na posibleng magtakda sila ng panibagong paghihigpit para sa mga manggagaling sa China. Duda raw sila sa nilalabas na COVID figures ng China. Ang Taiwan, Japan, India at Malaysia nag-anunsyo na ring maghihigpit sa mga traveler galing China. Paano kaya rito sa Pilipinas? Hindi raw malayo gawin din iyan, sabi ni Transportation Secretary Jaime Bautista. Siguro we should also adapt similar practices for passengers coming from areas where there is high case of COVID. Sang-ayon dito ang isang infectious disease expert. We don't know what other variants of concern that China had. And we don't know if they have new variants outside of Omicron because they are not giving us enough accurate information. And when you have a new variant and that is not detected yet in other countries entering into the Philippines, that might be dangerous. Pero sa panayam ng Super Radyo DZBB, sinabi ni Health Department Officer in Charge, Undersecretary Maria Rosario Vergere, na hindi pa niya nakikitang kailangang higpitan ng border control measures sa mga galing China. Ang kailangan natin lahat gawin ngayon ay mas maging vigilant, mas mapag-igting natin yung ating surveillance mechanism. Bilang pag-iingat, hinihikayat pa rin ng DOH ang pagsusuot ng mask lalo sa matataong lugar, kahit optional na lamang ang pagsusuot nito sa indoor at outdoor spaces. Kahit hindi pa nakakapasok sa loob ng NAIA Terminal 3, karamihan ng naabutan namin nakasuot ng face mask. Mangilan-ngilan lang ang aming namataang walang mask. Si Arnel na security officer sa kanilang probinsya, mahigpit ang bilin sa kanyang pamangkin na babiyahe pa Italy. Kaya sabi ko, yung mask niya, huwag niyo bibitawan. Huwag kahawak na kahit saan. Mamaya pang madaling araw ang biyahe ni MJ pero nasa airport na. Kahit nasa labas, wala raw hubaran ng face mask. Mahirap na raw kasing tamaan ng sakit. Necessary pa rin yung face mask kahit na nagluluwag pa rin para masigurado din na safe pa rin tayo. Part na ng buhay. Pia Igan, sa ngayon humupa na yung dagsa ng mga biyahero kumpara noong Pasko. At live mula rito sa NAIA Terminal 3 para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, saksihan ang unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang Saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. At sa mga kapuso abroad, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.